Maski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila, because of the incongruity. Hindi mo kasya eh. Meron isang presidente na talagang baka. Hindi naman buang yung bisyo ng droga, long term yan. Maging olor si Marcos, maybe constant use of heroin, kaabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi rin na siya gumagalaw. Hindi nagkatindig lang yan sa kwarto niya. O nagtutulog. Ganito na lang. Marami na yung problema. I think the Marcos government has fallen short of the equity. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede ko sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin niya, wala yung ni Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. At tingnan mo mga Pilipino, at kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ako, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. When as
aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap pagbamahan. Now we have Atty. Rodriguez. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Maski kami, alam namin, maski yun ang nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sa tingin, pag nakita natin, as a matter of principle, importante talaga. Atty. Rodriguez. Itong apa ka lagi boy? Si Pastor. Kung naghanap ko ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Rinig kami, Pastor, ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, apostoles yawa. Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kiburoy, para sa Senado. Itong tao na ito, sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to. Basta yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling ito ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita na gano'n. Yung mga bright na kariyan kasi ng mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who shot him. Ako naghanap sa kanya para magkilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Ito yun, sir. Hindi kita bilog. Alam niya, hindi kita bilog. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Mga sir, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin?
Di, patayin natin yung mga senador ngayon para bakante. Bibin, issue na lang ang gagawin namin is yung mga BBM niya. Nakapatay tayo ng mga 15 na senador. May pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero saya talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya. Siguro sa babae.